Samantala, nabisto naman ng Health Department o DOH na isa sa mga itinayong Super Health Center ang higit isang taon na pong tapos pero hindi pa rin ito nabubuksan at napapakinabangan. Report mula kay Erlo Bringas. Personal na ininspeksyon ni Health Secretary Ted Herbosa ang Super Health Center na yan sa Barangay San Jose, Antipolo City. Nataon ang surprise visit ni DOH Chief sa unang araw ng operasyon ng pasilidad bagamat partially operational pa lamang ang Tansa 2 Health Center. Unang iniulat na kabilang ang nasabing pasilidad na completed project na pero hindi na rin mapapakinabangan ng publiko. Ang report sa akin, this is not functional at nakapadlock. Kaya binisita ko. That's the reason. Yun ang report sa amin, sa central office. So, this was padlocked and not being used. Pero nakita nyo, ginagamit naman. I'm happy, ginagamit siya. Taong 2024 nang matapos ang nasabing proyekto sa lungsod ng Antipolo na may kabuang halaga ng 11.4 million pesos. Hinatay ito sa dalawang yugto. 6.4 million para sa Phase 1 na natapos noong Oktubre 2023 at 4.9 million para sa Phase 2 na natapos noong Hulyo 2024. Bukod sa pondo, nagpadala rin ng DOH ng 7 million pesos na halaga ng mga medical equipment noong 2022 at 2023 para magsimula ng operasyon ng pasilidad. Ngunit base sa quarterly monitoring report ng DOH, nananatiling sarado ang pasilidad. Nito lamang linggo ito nagsimula ng operasyon. Actually, the mayor, the previous mayor, sabi nila sila na lang ang gagastos ng remainder. So hindi totoo yung hindi ko sila binigyan ng pondo. Ang Health Department at LGU ng Antipolo itinanggi ang ulat na kaya lamang nagbukas ora mismo ang pasilidad ay dahil i-inspeksyonan ito ng Health Department. Meron po tayong ipinoprogram pa ng mga other na gamit. Bumili rin sila ng sariling gamit nila. Gamit po. Then, syempre po, yung manpower, kailangan po namin mag-hire na manpower. Sabi, malaki na kasi. Yes, kasi alam po natin na proseso ng gobyerno, marami po itong kailangan pagdaanan. Pero doon po sa isa po nating health center, ito po ay functional na nung September pa at napapakinabangan na po ng ating pong mga kababayan. So kung sasabihin po nila na ginawa po ito or pag-ooperate po nito ay dahil sa pagdating po nila, hindi po ito totoo. Sa kabila niya, nanawagan ng kagawaran ng kalusugan sa mga LGU na gawing prioridad ang agarang pagpapatupad at pagbubukas ng mga pasilidad para matiyak ang serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad. Bagamat kontento sa kanyang nakita, sinabi ni Herbosa na isasama pa rin ng DOH ang Tansa 2 Health Center sa isusumite sa Independent Commission on Infrastructure o ICI para sa investigasyon ng sinasabing 297 na hindi pa tapos na Super Health Center. So the ICI invited me as resource person. Hindi ako kinakasuhan dito Ako ay resource person at bibigay ko sila yung sistema. Ang tanong yata nila, paano nakakapunta ang pondo ng Kongreso sa ng local government sa general appropriation. So i-describe ko sa kanila yung proseso and na-describe ko na rin sa inyo. Erlo Bringas para sa Batanag Agila, matata, matapa, matapat.